So, ito na po yung part 3 mga guys sa ating vlog from Davao to Samal, specifically Agdao to Kaputian. So, ito na po yung final part natin, ang Peña Plata to Kaputian leg, onboard Bachelor Express 4374. So, itong nasakyan ko guys is still under the management of Mindanao Star Bus Transport Incorporated / Island City Express Incorporated. So, shout out po sa driver and conductor nitong nasakyan kong bus na 4374 na Bachelor Express. So sa unang post natin, yung part 1 na vlog guys, sabi nung mga taga Bachelor, sila na po nag-manage niyan, which is under Davao branch ng Bachelor Express Incorporated. So baka magkatotoo yung sinasabi nila na aircon na daw na buses ang ipapalit nitong mga ordinary buses na ito as per request ng LGU ng Island Garden City of Samal, no? So mas maganda, much convenient. Pero yung pamasahe niyan guys, magbabago. Kasi yung binigay kong pamasahe guys is ordinary fare lamang po. So ito, na nakikita nyo guys, winding road, paliko-liko pala itong daan na ito. Actually, this is my first time guys going to Kaputian kasi hanggang Peña Plata lang talaga ako guys eh. And I'm really not much of a beachcomber talaga. Pero na lang kung inimbita ako, yan, pupunta ako. Pero pag ganito kalayo, siguro tinatamad akong pumunta eh. So, yun, this is just for explore and then para mapakita natin guys kung ano talaga ang ruta from Davao going all the way to Kaputian. So, nandito na po tayo ngayon sa junction papunta ng Kawag at saka Adicor. If not mistaken, yung Kawag at saka Adicor, I think dyan na malapit yung Pearl Farm, if not mistaken. Ayan po yung road signage na yan. So, marami pong bumaba dyan guys at saka may mga motor. Pero hopefully sana kung makapasok yung mga maliliit na bus, baka pwede naman. BI Davao, baka naman oh. So yan, patuloy na po yung journey natin going to Kaputian. So guys, technically kung titingnan nyo sa mapa, hindi pa talaga siya yung pinakadulo ng Samal. Meron pang mas kadulo-duluhan at yung panghanggang sa likod, yung makikita na yung mga like Lupon, Mabini, Mako na mga lugar, yung parting Davao de Oro at saka Davao Oriental. Pero medyo malayo na siya guys kasi medyo malapad na yung dagat na yun. Hindi kagaya sa facing Davao, medyo malapit lang guys. Inilalangoy pa nga during my contest eh. O ito nga pala guys, para wake up call din sa mga logistics companies ano. So ito yung mga hitsura ng highway papunta ng Samal. Paved naman siya sa National Highway level syempre. Pero like yung mga barangay na naririnig niyo sa inyong GPS like Aumbay, Del Monte, Anonang, may makikita tayong junctions niyan mga guys. Kagaya nito, pumapasok na kami sa barangay ng Del Monte. I don't know if parte pa ito ng distrito ng Peña Plata or parte na siya ng Kaputian. Medyo malayo yung pagitan ng mga bahay guys. So ito yung parang let's say rural life talaga ng Samal. Parang inland na talaga siya ng isla ng Samal. So maraming mga agricultural na mga nandito, yung mga kumbaga sa Bisaya pa panginabuhi. Oo, farming, ika nga. And then ang hindi, wala ako masyadong nakitang shores dito kasi yun nga eh, akyatin kasi yung namin eh, yung kalsada. So siguro kung may beach siguro, daan muna siguro ng bangin bago makarating ng mismong beach area. I don't know kasi hindi nga ako familiar ng mga resorts dito sa Samal guys eh. Siguro doon na sa may babackside yan. Like Kamudmud, nakapunta talaga ako ng Kamudmud way back 1998. And then yung Blue Jazz, yung nakapunta ako noon kasi yung Blue Jazz naman accessible naman siya, may private boat naman from Lanang Beach Club guys eh. So yun, sa mga first timer na nakakita sa video na ito, kung gusto nyo makapunta ng Samal guys, check nyo lang yung mga official at saka legit na Facebook pages na mga beach resort sa Samal. Marami pong
kumbaga mapagpipilian mga guys. And ito na nga yung junction to Del Monte, Aumbay. Merong junction dyan papunta ng Aumbay. Siguro, I don't know kung rough road pa yan or ano, kasi yung kasamahan ko sa dati kong trabaho sa logistics company, medyo nahihirapan daw sila mag-deliver dyan guys. Naintindihan ko naman kasi nga ang layo-layo ng mga bahay, yung mga nagsi-COD, yung mga, ibanggit ko na lang, like Lazada, Shopee, and everything else na e-commerce, ika nga. So yun, balik tayo doon sa ano guys, sa mga beaches ng Samal. Punta lang kayo sa mga legit na Facebook pages or websites. Try kayong mag-book doon mga guys. Tapos tingnan nyo talaga kung how to get there, anong accessible, anong affordable na access point. Or kung meron silang private na bangka, yun na lang ang i-avail ninyo mga guys. At saka nga pala guys, ang Kaputian District, dati talaga, pump boat lang talaga ang access niyan going to Davao. O meron naman pangalawang junction going to Aumbay. Yung mga kalsada kasi niyan guys, dito sa Samal, pasanga-sanga lang yan siya guys eh. Mga dating trails na naging kalsada na rin, ika nga, over the years. So, yun. Pump boat talaga siya dati, and then ang daungan talaga ng mga lancha from Peña Plata and Kaputian, kung Davao is sa Santa Ana. Ganon din yung Talikod. I think ang natitira na lang ngayon is Talikod Island na biyahe, kasi ang Kaputian medyo kumunti na lang kasi may bus na nga eh. So greatly affected na nga, ika nga. So pumasok na po tayo sa barangay ng Anonang. I think itong Anonang, parte na ito ng Kaputian District. So bakit siguro Kaputian? Kasi nga yung lupa maputi, puro siya limestone. So yan siguro ang dahilan bakit siya tinawag na Kaputian. At yan guys, may nakikita kayong malaking acacia tree na yan guys. At saka malapit sa isang eskwelahan, at ayan na po ang barangay ng Anonang sa Kaputian District sa Samal. Medyo malaki yung ano eh, parang landmark nila dyan, yung napakalaking acacia tree na yan guys. I don't know if centennial tree na yan. Nandyan nga pala yung eskwelahan nila. I don't know if it is elementary or high school. So shout out po sa barangay Anonang, dyan po sa Kaputian District sa Samal. Sana Kaputian nga ito kasi malayo na ito sa Peña Plata mga guys. So kung makikita nyo talaga guys, malayo talaga ang pagitan ng mga bahay. Hindi talaga kagaya sa Babak or Peña Plata na medyo magkadikit-dikit lang po yung mga kabahayan dyan mga guys. At saka ang Samal din pala guys, maraming mga binibintang mga lupa. So may mga nakabili rin ng mga taga Davao or mga taga ibang probinsya sa Mindanao na medyo malaki po yung area. So hindi nyo ma-expect na kunwari itong lote na to, si lote A, si lote B, magkatabi lang yan siya na lote pero hindi sila magkatabi na bahay. Kaya medyo kung makikita nyo talaga sa point of view, malayo talaga ang mga bahay dyan sa Samal mga guys, kasi malaki-laki yung ano na mga lote dyan. Yung kumbaga yung area niya, ika nga. And with that, malapit na po tayo sa mismong poblasyon ng Kaputian District. So inaulit ko guys sa mga kaka-follow lang, ang first trip ng Bachelor Express mula Davao at saka mula Kaputian will start at 6 in the morning at matatapos siya, yung last trip niya would be 6 in the evening. Both ways yan siya guys. So yung mga nagtanong, kaya hindi ko sinagot doon sa comments kasi inexplain ko na po siya na ganun yung orasan nila. Basta nag-i-start 6 AM, natatapos 6 PM. Hindi na po ako magsasabi ng interval kasi hindi ko rin alam po yung estilo ng interval nila. It might be 30 minutes, it might be 1 hour, or so on and so forth. Kasi nga, magdedepende po sila sa barge ng May West or ferry ng May West.
So itong nadaanan namin isang resort, 20 pesos lang daw yung entrance fee mga guys, pero mula doon sa highway medyo malayo pa yung lakarin ninyo, papunta mismo sa beach doon sa baba. Kasi medyo ano nga parang hindi naman kantilado man siguro, ewan ko. Hindi nga talaga ako beach comber mga guys so hindi talaga ako familiar sa mga beaches dito sa Kaputian. At saka nga pala guys, ang pamasahe ng ordinary bus is 120 pesos regular fare. Ang SP naman or senior would be 100 pesos. Davao to Kaputian yan mga guys. So ito kung nakikita nyo guys, medyo ano talaga, paliko-liko yung kalsada, akyat, baba. Kung i-compare ko itong biyahe na ito, para akong bumiyahe sa Silago sa Southern Leyte. Halos ganun yung hitsura niya. On your right, dagat, on your left, bukid. So sino nakabiyahe doon sa Southern Leyte, from Junction Junction Himayangan all the way to Silago, yan, makaka-relate kayo sa daan na ito papuntang Kaputian mga guys. And malapit na po talaga tayo sa poblasyon ng Kaputian mga guys. So nadaanan natin itong beach resort na tinatawag nilang Hof Gorey. Na nakita ko na ito sa mga pages ng Facebook nila and then mga post din. So medyo maganda siguro yung ano nila, yung amenities nila doon mga guys. Pero medyo malayo po talaga siya doon sa mismong highway. Talagang lakarin siya. O nga pala guys, pupunta nga pala ng Samal, pag nag-avail kayo ng mga resorts nila, merong environmental fee na sinisingil. Bale, if not mistaken, 40 pesos per head. So aside sa entrance fee ng isang beach resort, magbabayad pa po kayo ng 40 pesos per head. Bale, yan po yung isa sa mga pinagkikitaan ng LGU para to fund their environmental fees, fund, ika nga, kasi humingi naman sila sa national government para pang-protect ng environment ng Samal. Sa ngayon naman, tinatrabaho naman nila yan guys. Meron ng mga garbage trucks na nakikita ko. Ang talagang gawin na lang with both LGU at saka mga tao ng Samal is to segregate yung basura. Yung pwede pang ma-recycle or ibenta, yun yung isi-separate nila. Yung decomposing na or biodegradable, yun yung ilalagay nila sa landfill para hindi masyadong mabigatan yung landfill nila. Which is, I don't know kung saan sa Samal mga guys. Pero ginagawa naman ng LGU lahat ng makakaya nila para at least naman maging malinis ang buong Samal. So nandito na tayo sa may junction ng San Isidro. San Isidro ba or San Remigio. And ito na po yung pinaka endpoint ng ating journey mga guys, ang Bachelor Express / Island City Express Kaputian Terminal. So hindi pa po yan sa sentro guys, bali mga 100 meters lang, yun na yung pinaka sentro ng Kaputian. So shout out po sa konduktor na si Ramil Pasigna, kasama ko yan sa Metro Shuttle. Ngayon nandyan na siya sa Island City Express / Bachelor Express.